May mga development na po. Umami na si Robin Padilla, presidente ng PDP Laban, partido ng mga kandidato ng kampo ni Duterte, na nahirapan sila. Lalo na ngayon na si dating Pangulong Duterte ay nakakulong na sa ICC. Ang pag-amin ni Padilla sa pagsasabing kaya sila nahihirapan sa dalawang isyu, sa aking paniniwala. Although in public inaamin niya hirap sa pera ang partido nila dahil nakulong si Duterte. Pangalawa, hirap din silang mag-organisa ng mga supporters sa mga rally, political campaign at iba pang isyu na pagtalakay tungkol sa mga kanilang dating ginagawa. Dahil sa walang malakas na speaker. Doon kasi sa nakaraang mga rally nung si Duterte hindi pa nakukulong, may mga audience sila, may mga taong nagpupunta pag si Duterte ay darating at magsasalita. Pero pag walang Duterte at kung sino-sino lang speaker, walang dumarating. Kakunti ang tao. Sila-sila lang. Alam ni Robin Padilla yun. Ramdam na po ang masama at malaking epekto ng pagkakakulong ni Duterte, financially at manpower sa kanilang galawan. Hindi lang sa isyong politikal dahil mag-i-eleksyon, kung hindi sa mga isyu na kanilang matagal nang dinadala at sinasabi sa mga rally against President Marcos or Marcos administration. Yang pag-aming yan ni Robin Padilla, ang ibig sabihin, ramdam na nila. Ramdam niya na humihina ang kailang grupo sa maraming aspeto dahil nga nakulong si Duterte. Pangalawa, nakakanya-kanya pa yung kailang mga supporters. Yung mga vloggers nila ay nag-aaway-aaway pa. At lahat ay nasasangkot, o kung hindi man lahat, marami, ay sinasangkot sa fake news na ongoing investigation. Kung yumagalita ang karamihan doon sa pinagbibintangan at iniimbestigahan sa fake news ay mga vloggers na kanilang kasama o kanilang supporters. Kakaunti dyan sa iniimbestigahan dyan ng independent vlogger or sumusuporta sa administration kasi hindi naman fake news ang sumusuporta at naninindigan sa ating administrasyon at sa ating pamahalaan at kay Pangulong Marcos. Ang na-involve sa mga di umano'y destabilization or disinformation at paninira, fake news, ay kanila ring hanay o grupo. Ano inyong masasabi sa pag-amin na yan? Ayaw ko nang i-play sa inyo yung video dahil ayaw ko maka-copyright. Pero in public, inaamin na po ni Robin Padilla ang hirap. Kaya pala siya nagtagal sa Europe pa parang ayaw na umuwi. Alam niya pagdating dito, problema talaga. At kanyang nakita kaya. Okay? Lalo na ngayon. Isang buwan na lang, eleksyon na. Dahil sa May 12 ang eleksyon. Mararamdaman nila ang hagupit ng kapangyarihan ng mamamayan during election day. Okay? Kaya po nag-iiyak etong si Robin Padilla doon po sa hearing sa Senado dahil nga po nakaatang sa kanyang balikat ang napakalaking responsibilidad para po maipanalo ang mga senatoriables niyang pulpol na mga napili ni Digong o mga kumakampi kay Digong. Kahit po na nakikita natin ngayon na meron pong mga kandidato ng PDP Laban na pumasok sa nakaraang survey pero hindi po ito garantiya na talagang ang mga ang mga Pilipino po o ang silent majority ay boboto talaga sa mga kumakampi sa kriminal na si Digong at si Kibulok, di ba? Hindi po yan garantiya. Hindi po yan na kumbagay makatotohanan dahil nga po ang mga natatanong lang naman sa survey ay ilang tao lamang. Kaya po ito narinig na rin natin kay Robin Padilla naman na talagang siya po ay nangangamba dahil nga po etong paparating na eleksyon nawala na po ang kinang ng kanilang grupo dahil wala na nga si Digong, nabubulok na po sa ICC. Kaya po etong problema ngayon ni Robin Padilla ay napakalaki. At ito po ay hindi pa man, kumbaga, hindi pa nakikita yung realidad
'Di ba yung realidad po ng katotohanan na matatalo etong mga kandidato ni Digong, 'di ba? Mas matindi po ang papasanin na problema nitong si Robin Padilla kapag po natalo lalo ang kanyang mga kasama sa PDP laban, 'di ba? Doon mas mag-iiyak si Robin Padilla dahil doon po sa Senado mukhang dehado na po ang mga kasama ni Digong o yung mga kumakampi kay Digong at magkakaroon pa ng impeachment trial si Sara Duterte. Any reaction, comment? Sige lang po. Sunod na pag-usapan natin, hinamon po ni Congressman Defensor ng Iloilo, isa sa mga prosecutors ng impeachment, okay, si Sara Duterte, na humarap sa impeachment trial at siya mismo ang magdepensa sa kanyang sarili tungkol doon sa article of impeachment, graft in corruption, at marami pang iba. Kaya nga betrayal of public trust. 7 mga kaso. Pero ang isa sa sinasabi ni Defensor, actually lahat anyang malakas yung kaso, pero kailangan si Sara ang magdepensa or humarap, lalo na sa isyu ng confidential fund at intelligence fund. At yung mga acknowledgement receipt na ibinigay kung kani-kaninong mga pangalan na hindi naman tao kasi hindi at wala nakitang record sa Philippine Statistics Authority na birth certificate, marriage contract, or death certificate. Ibig sabihin, hindi malinaw kung tao yung mga tumanggap ng pera mula sa confidential fund ng Office of the Vice President at ibang pera galing sa Department of Education. Kaya ang hamon ni Congressman Defensor bilang prosecutor, si Sara lang ang pwedeng magpaliwanag nito sa harap ng mga senador, ng taong bayan na magmomonitor sa oras na magsimula ang impeachment sa kanya o trial sa kanya. Diyan po sa Senado. Maaaring mangyari ito ay sa susunod na Kongreso na by July or August. Wala na, malabo na ngayon pong 19th Congress. Masisimulan lang sa June pero mahaba pang trial. At willing ang mga defense or prosecutor ng mga congressman iharap ang lahat ng kanilang dokumento at testigo na kaya ang kanyang hamon humarap si Sara dahil siya lang ang pwedeng makasagot dito. Hindi daw masasagot ito ng mga abogado. Hindi ito masasagot na kung sino-sino lang kasi mismo ang pangalawang pangulo ang siyang tutukuyin, siya yung inaakusahan, kaya siya daw ang dapat na humarap at magpaliwanag. Siya posible na hilingin ng prosecutor sa impeachment court sa mga senator judge na payagan, na paharapin at imbitahan para humarap sa trial. Naku, kaabang-abang yan. Tingnan natin kung paano matutuwid ang mga nagkabuhol-buhol na mga baluktot na paliwanag at diretsong paliwanag. Abangan at kaabang-abang talaga yan. Hindi po pwede doon po sa Senado kapag gumugulong na ang impeachment trial, hindi po pwedeng sumagot dyan si Sara Duterte ng no comment. Hindi po pwede na sumagot si Sara Duterte dyan ng mga pabalang at questionin ang rules ng Senado sa impeachment trial. Diba? Ang kailangan po dito ay sabihin niya ang mga katotohanan. At sabihin niya kung sino si Cocoy Villamin, si Mary Grace Piatos, eto nga si Joseph Bacon nga ba? Saka si Juan Miguel Uwishi. Sabihin niya kung sino yung mga tao na yan na binigyan ng pera ng Department of Education noong siya ang kalihim ng DepEd, di ba? Dapat yan po ang masagot at kung saan po nagastos ang napakalaking pera at sino po at kaninong bahay ang ginawang safe house na binayaran po ng nasa 1 milyon sa loob lamang ng 11 days. 1 milyon in 11 days. So pagpalagay mo na nasa 90,000 o 95,000 kada araw yan. Imagine niyo po kung gaano po kalaki ang bayad sa ganyang safe house. Di ba? Yun yung gusto nating malaman. Yan ang gusto nating kumbaga lumabas ang katotohanan. Sino ang mga binigyan ng pera ni Sara Duterte? Sino nakinabang sa intelligence funds? Saan napunta ang 612 million na kino-question ng COA
sa kanyang intelligence funds at confidential funds. Kasi hindi naman po porke confidential funds, confidential na talaga at hindi na po ito pwedeng tanungin kung sino ang mga tao na pinagbibigyan ng DepEd Secretary noon na si Sara Duterte. Kasi kung mapapansin nyo, ngayon pong sa pamumuno ni Senator Angara, dyan po sa DepEd, wala po siyang hiningi o hindi po siya nag-request ng confidential funds. Kaya naman palang umandar ng DepEd ng walang confidential funds. Bakit kay Sara napakalaki ng confidential funds? Yun po ang tanong. At bakit namimigay ng sobre si Sara sa mga tauhan ng DepEd? Si Angara hindi naman po namimigay. 'Di ba? So yan po yung mga abangan natin dito sa paparating na impeachment trial. At ito nga si Robin Padilla na bokang-boka at ito'y senador talaga lamang ni Digong, hindi po ito senador ng taong bayan. Alam na natin kagad na ito'y magiging pro Sara Duterte pagdating po ng impeachment. Ito'y bias na bias. Kasama na si Bato at kasama na itong si Jinggoy Estrada pati si Alan Peter Cayetano. Kasi si Bato, si Bongo at si Amy Marcos ay wala naman pong kasiguraduhan kung mananalo ito sa darating na May election. So, yan po yung mga kaabang-abang sa tagpong ito At syempre, ang atin lang naman gustong malaman dito at mangyari ay ma-impeach ang isang Sara Duterte na walang kwentang vice-presidente ng ating bansa. Wala siyang kakwenta-kwentang vice-presidente. At alam natin na ito'y magsisilbi lamang after na makulong ang kanyang ama, mas pagtutuunan ng pansin nito ang kanyang ama kaysa sa taong bayan. So better na lang, 'di ba, na mawala na siya sa opisina ng Vice President dahil hindi naman siya makakapagtrabaho ng maayos. Mahirap pong magtrabaho kapag iniisip mo ng ama mo nakakulong. Lalo pa kung nakakulong ito doon sa Dahig, sa Netherlands. 'Di ba? Napakalayo. 'Di ba? Laging lutang ang isip nito. Baka sa mga susunod na mga panahon na itong si Sara Duterte ma-interview, bigla na lang itong tumatawa at baka manganggat to ng reporter kapag ayaw niya yung mga tanong ng reporter sa kanya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Happy weekend! Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.